Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 Chinese vessels na mataang iligal na naglalayag sa exclusive economic zone ng bansa. Mga buto sa Taal Lake walang nakuha na DNA profile ayon sa PNP. Voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sinimulan na ngayong araw. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kasalukuyang minomonitor ngayon ng Philippine Coast Guard o PCG ang 3 Chinese vessels na namataang iligal na nagsasagawa ng Marine Scientific Research o MSR sa Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Unang namataan ng Beijiao 996 na naglayag mula sa Guangdong Province, China noong June 16 at iligal na pumasok sa katubigan ng bansa makalipas ang isang linggo. Huling namataan ito 185 nautical miles sa katubigan ng Zambales at hinihinalang nagsasagawa ng MSR activities 40 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Bajo de Masinloc. Habang ang dalawang barko naman na Zhang Yang Hong 10 at Zhu Haiyun ay umalis sa Guangdong Province noong June 23 at pumasok sa EEZ ng bansa noong June 25. Nakita ang dalawa 200 nautical miles sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan at parehong magsasagawa ng joint MSR operations malapit sa Balagtas Reef at kasalukuyang nakaposisyon 195 nautical miles sa baybayin ng Rizal, Palawan. Ayon kay PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, patuloy nilang bineberipika kung ang mga naturang barko ay nag-deploy ng underwater equipment na nagpapahiwatig ng unauthorized marine scientific research. Walang DNA profiles ang nakuha mula sa mga butong na recover sa Taal Lake dahil sa kontaminasyon dulot ng matagal na pagkakababad sa tubig ayon sa Philippine National Police o PNP nitong Huwebes, July 31. Sa press briefing, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na hindi na maaaring makuha ang DNA mula sa mga labi sa lawa dahil sa kondisyon ng pagkakarecover. Samantala, 3 katawan na nahukay mula sa isang sementeryo malapit sa Taal Lake ang nagbigay ng DNA profiles, 2 ay lalaki at 1 ay babae. Gayunman, ayon sa PNP, hindi tumugma ang mga ito sa alinman sa 23 DNA samples na isinumite ng mga pamilya ng nawawalang sabungero. Patuloy ang pagsusuri at investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga labi at matunton ang kinaroroonan ng mga nawawala. Umarangkada na ngayong araw ang voter registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa December 1. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, tuloy pa rin ang registration kahit na malaki ang tiyansang maipagpaliban ng nasabing halalan matapos isiwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakatakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa BSKE sa November 2026. Sa kabila nito, magtatagal lamang ng 10 araw o hanggang August 10 ang BSKE registration mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Magkakaroon din ng Special Register Anywhere program sa NCR at ilang lugar sa Region 3 at 4A mula ngayong araw hanggang August 7. Dagdag pa ng COMELEC na inaasahan nilang 1 milyong botante na magpaparehistro na karamihan ay para sa mga miyembro ng sangguniang kabataan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.